Welcome to Donmar TV News Channel. Let's watch this video. Itong video na to guys ay balita ng SMNI, interview kay Larry Gadon, one of the supporters of Bongbong Marcos. He was interviewed about this people power revolution noon, nung yung nangyari kay Cory Aquino. Okay? At ang sabi ni Larry Gadon, yung people power revolution raw ay isang fake na nangyari. Okay? So, panoorin natin ang interview ni Larry Gadon tungkol dito sa people power revolution. Okay? So, magkomento tayo dito. Mag-react tayo dito sa interview ni Larry Gadon about this people power na para sa kanya ay peke at fake ito na pangyayari. Okay, pero guys, bago ko i-play itong video, please like and share this video para kakalat ito sa BBM supporters because this is related sa darating na election May 9, 2022. Okay, please like guys, like and share this video para malaman natin kung ano talaga ang totoong nangyari sa People Power Revolution interview. Ito ang tunay na mga pangyayari sa noon. Interviewed si Larry Gadon. Okay? Let's play the video. Mag-react tayo dito. Okay? Just comment down below guys. If you feel free na meron kayong ma-comment tungkol dito, especially sa mga people who are involved those times na People Power Revolution. Kung meron kayong ideas, mag-comment kayo ha. Okay, like and share this video. Let's play the video. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Another question po, Attorney. Attorney Gadon, sinasabi na isa sa pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ang administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nang magsabwata ng Amerika, Dilawan, kasama na ang mga rebeldeng komunista. Buhat dito, nasira ang imahe ng Marcos administration hanggang dumating ang EDSA Revolution. Hanggang ngayon nga po ay binubuhay ang mga akusasyong ito laban sa Marcos family. Ano po ang pagkakaalam nyo sa sabwatang ito ng mga Dilawan at ng mga komunista? Marami po ang nagsasabi na nangyayari po ulit ang sabwatang ito para hindi naman mailuklok si presidential candidate frontrunner Bongbong Marcos. What's your thought on this po? Yun talaga nangyari kay Presidente Marcos. Yun ay hindi naman talaga because of people power, but because of the intervention of the United States of America through the CIA. Bakit galit ang Amerika kay Presidente Marcos? Noong nagkaroon ng state visit si President Marcos noong 1981 at siya ay nag-deliver ng speech sa US Congress, sinabi niya, sinisisi niya yung Amerika na pinabayaan ng Pilipinas na lahat ng mga nawasak dito ng mga noong panahon ng gera between US and Japan, ang nagsuffer ay ang Pilipinas. Tapos hindi tayo tinulungan ng Amerika. Bagkus ay ang kanilang tinulungan na makabangon muli ay yung Japan. At ang sistema pa nun, sabi ni Marcos, you are using our land, the country as your biggest US bases here, but you are not paying us anything. Tapos doon sa Japan, nagre-rent pa kayo. So therefore, sabi niya ni Marcos, pag natapos, na-abrogate na yung ating yung treaty dyan, yung ating US basis agreement, hindi na kami papayag i-renew yan unless you will pay us $5 billion a year so that we can rehabilitate the country. Magmula noon, nagalit na sa kanya Amerika. Ang naging katwiran ng Amerika noon, instead na bayaran ka namin ng $5 billion a year, pupondohan lang natin ng $10 million yung mga opposition, yung mga Dilawan, yung mga Aquino, mapapatalsik ka na. And then they took advantage of the EDSA people power. The only purpose of the RAM there at that time was for reform in the armed forces. Kasi marami sila nakikitang katiwalian, yung mga promotion nila, yung kanilang mga kagamitan. Ang layunin lang naman nila nun ay magreklamo tungkol sa kalagayan ng armed forces. Wala sa kanilang hinagap na patalsikin si Marcos. Kaya lang sinamantalayan ng Amerika, nagparally sila dyan, and kasabwat yung mga komunista, yung mga Dilawan, at yung si Cardinal Sin, ginamit yung Radyo Veritas,
para maghakot ng mga tao doon at nagpapunta ng mga artista, umulan ng mga hamburger, umulan ng mga spaghetti, pakain sa tao. Kaya yung mga tao naman, usyoso, may artista, may pagkain, nagpuntahan doon. Pero wala naman sa hinagap nila na papaalisin si Marcos. But because of that, galit nga ang Amerika kay Marcos, kinidnap siya. Do you know that he was taken out of Malacanang from a chopper which came from the US Embassy? Hindi naman chopper ng Philippine Armed Forces yun. Oo. Oh, it was disclosed in the book of, ano ba yun? Yes, yung aide-de-camp ni Marcos. Talagang kinidnap si Marcos. Ito talaga ang mga nangyari, guys. Wow. Grabe. Kaya yung people power revolution na, fake yan. Dahil ang ilan lang naman ang tao doon, baka wala pang 300,000 eh. Compared naman to millions and millions of Filipinos who are crying in their homes. Isa na ako doon. Yung sa sinapit ni Presidente Marcos. Napakaganda ng administrasyon ni Presidente Marcos. Talagang binulag lang talaga ang mga tao sa propaganda na kagagawa ng mga Aquino, ng mga Dilawan at saka ng US. At least ngayon na nagkakaroon na ng hustisya Malinaw bayan na. natin. Oo, malinaw na sa isipan ng mga tao. Kasi for more than 30 years, yung mga pinangako nila ng mga demokrasya, wala rin naman nangyari. Lalo tayong Lalo na tayo nabaon. nabaon. Lalo, Imagine yung mga public utilities natin dapat yan, state-owned and state-managed yan. Yung kagaya ng kuryente at ng tubig. Ano nangyari? Naibigay sa private sector. Sabi nila, binigay daw sa private sector kasi daw nalulugi. But that's not the point. It's a public service. Kahit malugi ang gobyerno sa pagpapatakbo niyan, dapat lang i-subsidize nila kasi yan ay serbisyo sa taong bayan. Yes. Hindi naman dapat pagtubuan yan yung kuryente, yung tubig. Tubig iniinom natin, nininegosyo na tayo ngayon. Yan public service yan. It should be owned by the state. It should be managed by the state. It should be operated by the state. Lahat yan nawala. Yan yung people power na sinasabi. Yan yung naging resulta ng people power na yan. Oo. Lalo tayong nabaon, nalugmok. nalugmok. And naging ano tayo, kung ikukumpara nyo yung development ng ating bansa doon sa ating mga karatig bansa, napaka ano na natin. Masyado tayong backward compared to other countries. Naging backwater state tayo. Oo. Yan ay kasalanan lahat ng EDSA 1 na yan. Kasalanan nila Cory Aquino yan. At ng mga komunista na kakampi nila. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po. Another question, Attorney. Kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon sa Senado, ano ang magiging papel mo para hindi magamit ang mga bata sa recruitment ng NPA? So, ayun guys ha. Let's stop the video kasi yun lang ang ating topic ngayon. About this EDSA revolution na sabi ni Larry Gadon. No? Ako, at that time, that was 1986, I'm still... because I'm born 1982, so I was 4 years old at that time. So wala talaga akong ka-idea kung ano talaga ang mga nangyayari. Pero dahil sa ganitong kind of video na mga interview, no? Talagang unti-unti na tayong liwanagan, no? Kasi ang sabi ni Larry Gadon, no, if I will try to recall and summarize sa kanyang sinabi, ang kawawa si Ferdinand Marcos noon kasi he was trying hard to be the number one here in Asia na lalago ang Pilipinas. Talagang asensora ang Pilipinas noon, guys, by the pamumuno ng Ferdinand Marcos. At itong pagpasok ng mga Dilawan, especially ito sila Ninoy Aquino at Cory Aquino, no, sa nangyari sa revolution, instead, kasi nagkagulo lalo tayong bumagsak dahil sa EDSA power, yung EDSA 1. Yan ang sabi. Kasi tipon-tipon na yung problema Doon pa yung mga komunista at sumausaw pa yung Amerika, no? Kasi ano talagang
pinababagsak talaga yung mga Marcos eh. Pero para sa akin naman, yung komento ko dito, I will agree with Larry Gadon. Why? Bakit ako agree? Kahit hindi ako I was not that knowledgeable or I was not there before, no? Pero the way I weigh things when it comes to what happened to EDSA Revolution, ang nakasakit guys is yung Luzon lang ang nag-EDSA power. Parang nagdesisyon ang Luzon, but yung Visayas at Mindanao hindi kasali. So talagang masasabi ko na talagang unfair on the part of the Marcoses, no? Kasi tatlo tayong di ba? 3 parts of the Philippines is Luzon, Visayas, and Mindanao. So if you will try to combine Visayas and Mindanao na mga tao na sumusuporta kay Ferdinand Marcos noon, marami yan, no? Maraming hindi agree sa People Power Revolution noon, pero walang magawa dahil yung sentro noon ng mga desisyon ay nandyan sa Luzon. So parang ang mga tao noon ay parang para sa akin na brainwash sa EDSA power. Ayan. Pag nangyari yung wala na si Ferdinand Marcos dahil nag-effect yung kanilang EDSA Revolution, napatalsik nila si Bongbong Marcos, ang namuno na ay si Cory Aquino. Okay? So, if you will try to dig deeper on what happened pagkatapos ng Marcos administration, talagang bumagsak lalo ang Pilipinas. Kasi the Philippines is in the state of parang chaos na at that time noong nag-people power. So buong akala ng mga tao, pag itong si Cory Aquino or ang mga dilawan ang mag-take over na sa government natin, buong akala nila ay uunlad ang Pilipinas. Pero hindi yun nangyayari. Ang in-expect nila, mas lalong bumagsak ang Pilipinas noong si Cory Aquino na ang namuno sa Pilipinas. Yung stock market bumagsak, mga ibang government facilities, government companies na binenta ni Cory Aquino, no? Especially yung mga ibang like yung mga power plant, ganon, hindi na natuloy. Many to mention, no? So, in conclusion guys, reaction ko sa sinabi ni Gadon, agree ako, no? Na matatawag natin yung EDSA 1 ay fake. Okay? So, yun lang guys, ang sa akin, no, at least na narinig natin yung mga sinabi ni Larry Gadon na meron din tayong opinion tungkol dyan. So, relevant ito ngayon darating na eleksyon dahil tatakbo ang anak ni Ferdinand Marcos, which is si Bongbong Marcos. Okay? So, tapos na tayong namuno ang mga Aquino, mga dilawan, at napatunayan na yan na hindi sila hindi effective ang kanilang pagdala ng ating bansa. Alam naman natin na ang pagdala ni ni Ferdinand Marcos noon ay very effective. So, malaking tsansa na pagbabasihan natin ang tatay niya, talagang if merong chance na manalo itong si Bongbong Marcos at siya ang mamuno sa ating bansa, ay history will repeat itself. We are looking forward na kapag si Bongbong Marcos na ang magiging presidente, ay tutulungan natin si Bongbong Marcos at siya naman ay tutulong rin sa ating bansa as what Ferdinand Marcos said na tayo ay magkaisa, as we will have unity. Talagang babalik at babalik yung Ferdinand Marcos regime na talagang uunlad
at babalik yung talagang Pilipinas na babangon tayo. Okay? So, yun lang guys. Don't forget to like this video and share this video to para kakalat sa YouTube algorithm. Okay? So, maganda ito na narinig natin si Larry Gadon at tayo ay magpatuloy na magbigay sa inyo ng balita araw-araw. Okay? So, hanggang dito na lang. Hope you are doing fine. Tomorrow is, by the way, it's already 1:15 Sunday. And see you tomorrow sa next video ko. Abang-abang lang tayo sa mga balita tungkol kay BBM. May 9 will be the election. Let's protect Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito na lang guys. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.